sa Lumang Tipan, Kabanatang 7 at talatang 9. In the book of Deuteronomy, chapter 7, and in verse number 9, the Bible says, "Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations." Let's bow our heads in prayer. Our gracious Father, we thank Thee for Your faithfulness to us. Even though sometimes we have not been faithful to You, You have always been faithful to us for this last 18 years. Bless our services today, Lord. May those that are here without Christ be saved. May they come to know Christ their Savior. And those that are saved become obedient to Your commands. Thy children will become faithful to You because of Your faithfulness to us. Bless us, dear God. May Thy Spirit be the one to speak to every heart, to every mind. Cause us to know our needs. We ask all these things in the name of our Lord Jesus Christ and for His sake. Amen. Nais kong mangusap sa umagang ito tungkol sa katapatan ng ating Diyos. Tunay ang pagkakasulat ng ating inawit tungkol sa Kanyang katapatan. Alam niyo po, ang katapatan ng Diyos ay nakita natin nitong nakaraang 18 taon dito sa Bible Baptist Church, Tatalon, Quezon City. At sa bawat buhay ng ating mga kapatiran dito na hindi niya tayo pinabayaan. Nagsimula tayo noong 1976 na mabibilang mo lamang sa daliri ang mga taong dumalo doon sa unang prayer meeting natin. Subalit nakita natin na dahil sa katapatan ng Diyos, tayo ay pinagpala. Pinarami tayo. Pinalago tayo. Binigyan tayo ng karunungan at kaalaman. Ang iba sa atin ay pinagpala sa mga bagay na material at espiritual. At nagpapatuloy pang tumatanggap ng mga biyaya na nagmumula sa ating Diyos. Kaya kinakailangan pumaunawaan natin ang kahulugan ng katapatan ng ating Panginoon, the faithfulness of God. Well, I believe that the faithfulness of God is one of the sweetest and comforting attributes of God. Because of His faithfulness, we are here. Because of His faithfulness, we are saved. Sa kabila ng napakarami mga kapanganiban at mga kahirapan at krisis na dumaan sa ating bansa, tapat ang Diyos sa atin. Tayo ay Kanyang iningatan. Amen? Tayo ay patuloy niya pang iniingatan. Alam nyo, napakabalintuna po kung ating susuriin ang buhay ng tao. Sapagat ang tao ay hindi tapat sa Diyos. Tayong lahat, mayroong mga panahon sa buhay po natin na hindi natin nakilala ang ating Diyos. Hindi tayo tapat sa Kanya. Subalit kahit na hindi nakikilalang tao ang Diyos ay tapat sa mga tao. Hindi niya isinasara ang biyaya na nagmumula sa Kanya. Hindi niya isinasara ang liwanag ng Kanyang araw. Hindi niya isinasara ang Kanyang ulan at lahat ng mga bagay-bagay na kinakailangan ng sanlibutan ito. Kaya nga ang sabi po ng Biblia, ipinadadala ng Diyos ang Kanyang ulan, hamog at sinag ng araw sa lahat ng tao. Maging sila man ay masama o mabuti, maging sila man ay mananampalataya o hindi. Dahil siya ay tapat sa atin. Subalit ang tao ay hindi tapat. Ang opposite po ng faithfulness ay fickleness sa wikang English po. Ito po ay nagsasaad ng isang karakter ng tao na mga makasalanan at nagbubunga ng iba pang mga kasalanan. Kung ating susuruin mga kapatid ang buhay ng tao, mula nang mahulog ang una nating magulang sa pagkakasala na si Eva at saka si Adan, malalaman po natin na ang unang kasalanan na kanilang nagawa ay ang hindi pagiging tapat sa kasunduan at usapan
nila sa Panginoon Diyos. Sa kabila ng lahat ng mga tagubilin, mga utos, mga instructions at lahat ng mga pagpapaliwanag na ibinigay sa kanila ng Panginoon ay hindi nila po ito tinupad. Bagkus sila ay hindi naging tapat at ito'y nilabag nila. At dahil sa kanilang paglabag po nito ay ang buong sangkataon ay nahulog sa kasalanan. At kasama po tayo roon. You see? Because of the unfaithfulness of Adam and Eve, the first couple, they plunged the whole human race into chaos, so that even up to this time, there are men who are still unfaithful. And we can say, my friends, that unfaithfulness breeds other greater sins also, such as dishonesty. Why would people be dishonest? Because they are not faithful. Such as lying. Why would people tell lies? Because they are not faithful. Just like rebellion. Why would people rebel not only against the government but also against God? Because they are not faithful to their Creator. They are not faithful to their God who made them. Treachery. Yung pagiging isang traidor, bunga po yan ang hindi pagiging tapat. Hypocrisy. Ang pagiging isang mapagpaimbabaw. Yan ay bunga yan ng pagiging hindi tapat sa buhay ng tao. Adultery. Alam niyo kung anong sabihin yan. Yung mga lalaki at babaeng hindi nagiging tapat sa kanilang mga asawa. Concubinage. Mga asawang lalaki na hindi tapat sa kanilang asawang babae. Murder. Deceit. Debate. At kung babasahin niyo po ang ating bulletin ngayon, ay halos binanggit kong lahat doon, ang lahat ng uri ng kasalanan na tinatawag nating acts of unrighteousness na nagagawa ng tao bunga ng kanilang hindi pagiging tapat. At kung babasahin niyo po yon, mga kapatid, makikita ninyo ang inyong sarili. Sapagat ang banal na kasulatan ay para pong lens yan. Parang magnifying glass yan. Kapag tinitingnan natin ang ating sarili sa ilalim ng lente ng salita ng Diyos, ay nakikita natin ang kabuuan ng ating pagkatao, ng ating kalikasan. Ganyan. Unfaithfulness has brought this world into miseries. Tignan nyo, ang napakarami mga batang inosente na nabubuhay sa isang miserableng pamamaraan. Ang mga pamilya na nawasak, yan po'y dahil sa mga taong hindi tapat sa kanilang sinumpaan. Hindi sila tapat sa kanilang pinangakuan. Sinira nila ang kanilang pangako at hindi nagiging tapat. Napakarami ng mga biktima sa ating bayan, lalo na sa mga inosenteng kabataan at mga bata, nang hindi pagiging tapat na mga tao. At kahit na po sa gawain ng Panginoon, hindi ko sinasabing ang mga pastor ay perfect na mga tao. I am not perfect. If I am, I would not be here. Because if I am perfect, I cannot stand being in the midst of imperfect people. I would be seeking for a society of perfect people. So I would not be here. But I am not also perfect. You see that? But one thing about it, in spite of what we are, God has been so faithful to us. If not for God's faithfulness, my friend, where would you be this morning? Maybe you would be in hell. Maybe you would be behind bars. Maybe you would be suffering a lot of things as a result of your unfaithfulness. There's a lot of deceit going on in this world. Unfaithfulness has brought reproach to the name of Jesus Christ and to His churches. There are even preachers and pastors who have not remained faithful to God, and because of that, they have destroyed the testimony of their church. Winasak nila ang patotoo ng kanilang iglesia at naapektuhan
ang mga mananampalataya. Yan ang nagagawa ng hindi pagiging tapat sa ating Diyos. But God is faithful. Aren't you glad? Aren't you glad this morning that God is faithful? In spite of that, in spite of us, the Bible says that God is faithful. Now in what ways is He faithful to us? In 1 John chapter 1 verse number 9, we are told that God is faithful to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And I believe this morning, my friend, that many of you experience God's forgiveness, God's saving grace. He is faithful and just. Abay, kung sarap lamang po ng batas ang katarungan ay hindi nagpapatawad. Subalit ang biyaya ng Diyos at ang kanyang katapatan nagpapatawad. Dito sa 1 Corinto 10 at talatang 13 ay sinabi po rin ng Apostol Pablo na God is faithful that He would not allow you to be tempted above that ye are able, but with the temptation He maketh a way of escape that ye may be able to bear it. Siya ang nagbibigay sa atin ng paraan para makatakas tayo sa mga maraming tukso sa buhay, sa mga maraming balakid sa ating buhay, sapagat siya ay tapat sa atin. Dito po sa aklat ng Ikawang Timoteo, talatang 2, kapitulo 2, talatang 12, ay sinasabi ni Apostol Pablo na bagamat tayo ay hindi tapat, tayo, bagamat hindi tapat sa Kanya, but He abide faithful and He cannot deny Himself. That's great, isn't it? Alam nyo, ang tao po ay mapaghiganti. Kuminsan, kung ano ang ginagawa sa kanila ng iba, ay sarili nilang gagawin sa kanilang kapwa at kuminsan ay higit pa. Subalit, ang ating hindi pagiging tapat sa Diyos ay Kanyang sinuklian ng Kanyang katapatan at hindi niya maaring ipagkaila tayo. Ngunit pagkaminsan ipinagkakala natin siya. Katulad ni Judas. Matapos na tawagin siya ng Panginoon bilang kasama ng mga apostoles upang humayo at ipahayag ang Ebanghelyo, nagkaroon siya ng interes sa kwarta. At ipinagkanulo niya si Kristo na kanyang Panginoon. Hindi siya naging tapat. Subalit hindi siya pinatay ng Panginoon. Hindi siya binawian ng buhay ng Panginoon. Siya ay nagpatiwakal sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang konsensya. Dito po sa aklat ng Ikalawang Tesalonica, Kabanatang 3, talatang 3, ay sinabi po rito ni Apostol Pablo, dahil sa katapatan ng Diyos, sabi niya, He shall establish you and keep you from evil. He is faithful that He shall establish you and keep you from evil. Siya nagpapatatag sa atin, nagpapalakas sa atin upang mapaglabanan natin ang lahat ng uri ng mga tukso. At dito po sa aklat ng Unang Pedro, Kabanatang 4, talatang 19, ay sinabi po sa atin dito ng Apostol Pedro na tapat ang Diyos na bilang tagapaglalang natin. He is our faithful Creator. His creatures are not faithful. But He is the faithful Creator. In Hebrews chapter 10, verse number 23, we find that the Apostle Paul tells us that He is faithful in all His promises to us. Palagay ko lahat tayo ay nagbitiw na ng ilang mga pangako na hindi natin natupad. Na kung minsan nahihiya tayo. Sa una siguro na hindi natin tupad ang ating mga pangako, nahiya tayo. Ayaw nating ipakita ang ating sarili. Subalit, sapagkat nasanay na tayo sa hindi sa pagtupad ng ating mga pangako, hindi na tayo tinatabla ng hiya kuminsan. Napakadali nating sabihin, gagawin ko yan, pagkatapos hindi gagawin.
Hindi ba ganun ang buhay ng ating maraming politiko? Hindi ba yan buhay ng ating maraming mga kababayan na hindi nakakaunawa ng katapatan ng Diyos? Napakadali nilang baguhin ang kanilang sinasabi. You see? Alright. Kanino ba tapat ang Diyos? Alright, una sa lahat, ang ating Diyos ay tapat sa kanyang sarili. Alam nyo, kapag ang isang tao ay hindi tapat sa kanyang sarili, gagawa siya ng kasalanan, gagawa siya ng kamalian, kahit na siya'y masaktan, kahit siya'y kasisira ng kanyang buhay, sapagkat hindi siya tapat sa kanyang sarili. Ngayon lamang sa araw na ito, makakita kayo ng mga maraming lalaki dyan na naglalasing. Hindi sila tapat sa kanilang sariling katawan, na nagdadrag, nagiinom ng alak at nagsisigarilyo, nagsususugal, at kung ano ng mga bisyo ng babae. Bakit? Hindi sila tapat sa kanilang sarili. Dinudugisan nila ang kanilang sariling buhay, ang kanilang sariling karakter. Sinisira nila ang kanilang sariling pangalan. At siyempre, kapag ang tao hindi tapat sa kanyang sarili, hindi mo rin sila maaasahan na magiging tapat sa kanyang kapwa-tao. But God is faithful to Himself. He has never broken a contract with His creatures. Everything that He has promised to His creatures, He fulfilled them. Look at the sun. It is still shining. Look at the stars and the moon and nature. They are still doing their job for us because God is faithful to them. Bagamat pagkaminsan nakakita tayo ng mga kalamidad na para bagang nagsasaad ng pagpaparusa ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Hindi lamang sa tao, kundi kasama na ang lahat ng nilalang. Alam nyo, nung mahulog sa pagkakasala sa Eva at sa si Adan, pati ang lupa ay sinumpa. At nagsimula magkaroon ng mga dawag at mga kung ano mga halaman na nakakasakit. Ang mga hayop ay ganoon din. Nagiging mga mabangis. Nagiging mga poisonous. Kaya nagsimula lamang sa hindi pagiging tapat ng tao. Subalit ang Diyos ay tapat. At ako'y naniniwala na mayroong panahon, mga kapatid, na ipamamalas ng Diyos sa atin ang kanyang katapatan sa lahat ng mga tao. Sa anong paraan? Alright. Lagi ko pong binabanggit ito. Ang kalikasan po ng ating Diyos ay ang to punish evil and to reward virtue. That is the nature of God. There is going to be a day, my friend, that God will be faithful to His commitment, whether it be in the punishment of the evil or the rewarding virtue to those who are good. Kung ngayon, kuminsan, mayroong mga taong akala nila, wala sigurong Diyos. Kita mo, napakaraming masasamang tao ngayon. Nariyan ang mga murderers, nariyan ang mga kidnappers, nariyan ang mga magnanakaw, nariyan ang mga rapists, nariyan ang mga masamang tao. Bakit hindi pinakikialaman ng Diyos yan? Alam po ng ating Diyos yan. Mayroong araw na pagbabayaran nila ang kanilang mga katampalasanan. Sa kabilang dako, mayroong mga tao na nagpapakatuwid sapagat sila ay mga mananampalataya, sapagat sila ay mga Kristiyano, nagpapakabait, nagpapakatuwid, subalit sila pa ang nagiging tampulan ng mga pang-aapi, ng mga pag-uusig, ng mga persekusyon, at sila ay mga pinagwiwikaan ng mga masamang wika. At pag kami sinasasabi, kung talagang mayroon Diyos, bakit niya pinababayaan ang kanyang mga anak na ganon tratuhin? Mga kapatid, mayroong araw na darating na pagkakalooban ng Diyos ng kanyang gantimpala ang kanyang mga anak na nagtiis ng lahat ng hirap, ng lahat ng mga pag-aapi, ng lahat ng mga pagwiwika,
na lahat ng mga pag-uusig. There is a day of reckoning, my friend. Don't you forget that. God is faithful. And He is faithful unto the end. As a matter of fact, the faithfulness of God is the basis of our salvation. If God is faithful, He will not save us. Alam niyo kung minsan, kapag ang tao ay nakaranas na ng mga masamang gawa at ugali ng mga tao, bagamat siya siguro nung araw ay mapagkawang gawa, mabait, subalit kapag ginagantihan siya ng kasamaan, nadadala siya. At sasabihin niya na, ayoko na. Hindi na ako gagawa ng mabuti. Sapagkat laging ang sinusukli sa akin ay kasamaan, ayoko na. Mga kapatid, ang ating Diyos ay hindi nagsasabi ng ganyan. Hindi niya sinasabing, ayoko na. Bahala na kayo sa buhay ninyo kung kayo'y magkapahamak na. Hindi sinabi ng Diyos na ayoko na. Bagkus ang ating Diyos ay higit lalong nagiging tapat sa atin. Ano man ang ating kalalagayan sa buhay na ito. Ang katapatan ng Diyos ang siyang basihan ng hindi lamang ng ating kaligtasan, kundi ng ating kasiguruhan. Yung tinatawag nating security, our eternal security. Alam niyo, kuminsan ng tao, kapag mayroon siyang ibinigay na mabuting bagay, marahil sa kanyang kaibigan o sa kanyang mga kamag-anakan, kapag dumating ang araw na hindi niya na nagustuhan ang kanyang mga pag-uugali at ang tratamento, malamang bawiin niya ang kanyang ibinigay. Halimbawa, binigyan ka ng isang bagong-bago at magandang kotse ng isa mong kaibigan. Palibhasa, ikaw ay mahal niya. Nakita niya ang iyong pangangailangan, binigyan ka. Pagkatapos na matanggap mo ang kotse niyan, nagyabang ka. Sinabi mo, alam mo, nakita mo yung kotse niyan, akin yan, pinagpaguran ko yan, binili ko yan, kaya ko yan. Ano kaya ang magiging reaksyon nung kaibigan mo na nagbigay? Baka isang araw, pumunta sa iyo, kaibigan, binabawi ko na ang kotseng ibinigay ko sa iyo, sapagkat hindi ka tapat sa akin. Ganun ang gawa ng tao. Abay, nung bata pa po kami, mayroon kami mga laruan, nagpapalitan kami ng laruan, nagbibigayan kami ng laruan, pero nag-aaway kami, bawian ng laruan yan. Akin na uli yun. Mahilig kami maglaro nung araw ng hulin. Nagbibigayan kami ng hulin. Pero pag nag-aaway kami, bawian na ng hulin. Kapag hindi binibigay, nag-aaway kami. Ganon ang ugali ng tao. Subalit ang ating Diyos, na dapat sanang bawiin niya ang kaligtasan na ibinibigay sa atin, ang kapatawaran ng ating kasalanan, at ang buhay na walang hanggan, na kahit na kuminsan tayo nagiging backsliders, naging pabaya tayo sa ating mga paglilingkod sa Kanya, mga kapatid, hindi niya binabawi ang buhay na walang hanggan na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Bagamat mayroong mga relihiyon ngayon na nagsasabing, binabawi ng Diyos yan. Yung mga Pentecostal, naniniwala na binabawi ng Diyos yan. Kaya sabi niya, huwag kang salbahe. Pag nakapagkasalbahe ka, maging backslider ka, babawiin ang kaligtasan mo. Impyerno ang bagsak mo. Kaya dahil sa kanilang takot, dumadami sila. Nakita niyo mga El Shaddai, Pentecostal, at kung ano-ano mga bumbit dyan, hindi sila naniniwala sa kaligtasan walang hanggan at itinuturo, mag-ingat kayo. Ligtas na nga kayo. Pinatawad kayo ni Kristo. Pero kapag bumalik kayo sa inyong dating gawi, babawiin ng Diyos ang kaligtasan niyan at pababayaan niyang kayo ay mapahamak doon sa impyerno. Kaya natatakot sila. Katulad ng mga kaibigan nating iglesia, pumapasok sa relihiyon. Pero may warning yan. Mag-ingat kayo. Kapag nalaman namin na hindi na kayo nagbigay ng inyong ikapo, nakarecord yan. Tiwalag kayo. At kapag tiniwalag kayo, sa impyerno ang bagsak ninyo.
Kapag ginawa ninyo mga ito, mali dito at dyan, ititiwalag kayo. At sa impyerno na ang bagsak ninyo. Mga kapatid, salamat sa Diyos na hindi ganyan ang ating Panginoon sa langit. Kapag tayo ay Kanya pinatawad tayo ng lubusan. Kapag niligtas tayo ng walang hanggan. Kapag inibig tayo ng Diyos, inibig niya tayo na walang hanggan, walang kukupas na pag-ibig. That is how faithful our God is. At napakarami pa mga paraan, mga kapatid, ang ipinakikita sa atin na manalang kasulatan na kung paanong ang Diyos ay tapat sa atin. Tapat siya sa pag-iingat sa ating buhay. Tapat siya sa pagpakalob ng ating mga pangangailangan sa buhay. Tapat siya sa pagdidisiplina sa atin kung tayo ay nagkakasala at nagkakamali. Natulad ng isang mapagmahal na ama. Kaya ang sabi ni Pablo, think it's not strange if you fall into diverse trials, temptations. Pagkamis ang ginagamit po ng Diyos yan para disiplinahon tayo. God is faithful to His children. Tayo ang pinaka-objective ng Kanyang faithfulness. Ang dahilan kung bakit hindi pa nililipol ng Diyos ang mundong ito sa kabila ng lahat ng karahasan at lahat ng kasamaan ay sapagkat kayo at ako na mga anak niya at mga mananampalataya ay narito. Listen, God cannot destroy this world with His children in it. Napakarami nating magagamit na mga illustration po dyan. Naalala nyo si Lot at ang kanyang pamilya nung sila ay tumira doon sa lungsod ng Sodom at Gomorrah. Ang lungsod na yon ay napakasama na. Napakasama sapagkat napakarami mga bakla. Napakarami mga tumboy. Napakarami mga mangdaraya. Napakarami mga korap. Sari-sari mga krimen ang naroroon sa lungsod na yon. At siguro katulad din ang lungsod ng Manila. Dito lamang sa Quezon City, kung kayo ay lalakad dyan sa gabi ng alas 9 o alas 10, makakita kayo ng maraming bakla. Maraming tumboy. Maraming prostitutes. Kuminsan pati pulis, bakla din. Nabasa niyo ba sa dyaryo? Ha? Ilan ba yun? 79 na pulis ng Quezon City ay napatunayang bakla. Abi, di ba tagal na sanang nilipol ng Diyos ang Pilipinas? Sabi ng Panginoon kay Lot, anak, mag-alis-alis ka nga rito at lilipulin ko ang lungsod na ito. Puno na ako sa kanilang mga kasamaan. Sabi nila, Panginoon naman, pinagpapala ako dito. Can you imagine? Lot and his family has to be literally pulled out by the angels from the city of Sodom and Gomorrah so that they would not perish like the Sodomites. Sabi ng Panginoon, you run up to the mountains and don't you ever look back. So they did that. And that moment, Lot and his wife and his 2 daughters went out of the city. God began to rain fire and brimstone from heaven and destroyed the whole city. And the whole city went into smoke. But Mrs. Lot turned back. Naalaala kasi ni Mrs. Lot yung kanyang bahay. Nako, yung ating magandang bahay. Oh honey, yung ating magandang kotse. Yung mga appliances natin, mga furnitures natin, yung mga alaas ko, hindi ko nadala. Sayang. And when she turned back, what happened? She became a pillar of salt. Listen, if God will do the same thing to every backslidden Christian,
Napakarami siguro mga Kristiyano na hindi na makapagsimba sapagkat naging asin na. But God is faithful to His children. Now listen, my friend, there is no question to the faithfulness of God. But the question this morning is, are you faithful to Him? Are you doing what you should do to glorify His name? Are you living a life beyond reproach? Are you living a life that will give glory and honor to God rather than becoming a reproach to His name? Christians, let us be faithful to God. Think about the 18 years of our existence as a church. The fact that you are here, rejoicing, praising His name for the salvation that you have received it because of God's faithfulness. And I believe, my friend, that for as long as Jesus Christ would tarry His coming, and for as long as you and I are here, God will continue to be faithful to us. Let us be faithful to Him. And I believe, my friend, that our faithfulness to God must not just be conditional. Na hindi natin sinasabi, o siguro kung bibigyan ako ng Diyos ng aking lahat ng gusto, magiging tapat ako. Kung bibigyan ako ng Panginoon ng halimbawa, magandang asawa, guwapong asawa, magiging tapat ako. Kung bibigyan ako ng Panginoon ng magandang trabaho, mataas ang sweldo, magandang hanap buhay, magiging tapat ako. That is not true, my friend. Because if you cannot be faithful in little things, you cannot also be faithful in great things. The first thing that you must do this morning is be faithful to yourself. Because if you are faithful to yourself, you'll be faithful to others. Then be faithful to God. If you are not a Christian this morning, my friend, by all means, be a Christian by receiving Christ into your heart as your Savior. And if you are already a Christian, you know that you are going to heaven. You know that you're saved. Your sins are all forgiven. You have received the gift of eternal life. Listen, you must become a Baptist. Because that is the greatest Christian. Shall we stand together for closing prayer? Every head bowed, every eye closed, as we approach God in prayer. Our Heavenly Father, Lord, we thank Thee for everything. We thank Thee for Your great faithfulness to us, for maintaining us, for protecting us, for saving us, for forgiving us and preserving our lives. Thank You for providing us our needs. Oh God, many times we are not worthy of these things. Please forgive Thy children. Please forgive us. Cleanse our hearts and mind from all the filthiness of the flesh. This morning, dear Father, I pray for those who are here without Christ. They are lost in sin. Help them to see themselves. Help them to be faithful to themselves by repenting of their sins and trusting Christ as their Savior. I pray for Thy people in the church. Help them to be faithful to You and to the church, where they have heard the gospel preached. Help them to be faithful to You, their God, regardless of anything. Father, I pray that Thy Spirit will speak to us this morning in a very special way. Save the lost. Strengthen the faith of Thy children. For it's in Jesus' name that we pray for all these things and for His sake alone. Amen. We are going to give you an invitation to come to Christ. This morning our time has gone so fast. But my friend, we would like to give you the opportunity of trusting a faithful God. You are not going to trust a fickle God. You are trusting a faithful God.
As we open to number 117. I gave my life for thee, my precious blood I shed. These are the words of our Lord Jesus Christ. He is faithful to us. And as we sing this song, my friend, we want to invite you to come right to the front right here and say, Pastor, I want to be saved. I want to be faithful to myself. Christians, you come and say, Pastor, I want to be faithful to God. I want to be faithful to my church. As we sing the first verse. I gave my life for thee, my precious blood I shed. Will you come, my friend? Will you come and be saved? That thou mightst ransom me, and quicken from the dead. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? Listen, my friend, as we sing that next verse. Are there only two that would dedicate their lives to God and say, Lord, I want to be faithful to you? How about the others? How about you, my friend? Why don't you come and receive Jesus to your heart? Be faithful to yourself. As we sing the second verse, you come. Come on. My Father's You come. house of life. You come and receive Christ. Come on. Huwag kayo mahihiyang lumapit dito. Huwag kayo mahihiyang lumapit sa Panginoon. Come on. Huwag niyo ipagmamakaya ang pagpahayag ng inyong pagtanggap kay Kristo. Otherwise, He would also be ashamed of you. Come on. Come on. Come all over this place. Come on. For thee hast thou left aught for me. I left it all for thee. Hast thou left aught for me? Listen, my friends, I believe that there are still a dozen people or more that should be right on the altar, kneeling down before God and making a pledge to the Lord and saying, oh God, you have been so faithful to me and I'm so unfaithful. But Lord, this morning, because of your great faithfulness to me, I want to be faithful to you. Would you do that this morning? As we sing the third verse of this song, come on. I suffered much for thee. Come on. I suffered much for thee, more than Come on. thy Let's say, tongue can trust Him. tell. Obey Him in the waters of baptism. Of bitter Repent from your sins. agony, Dedicate your life to the Lord. to rescue thee from hell. I've borne it all for thee. All for thee. What hast thou borne for What me? hast thou borne for me? I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? Listen, my friend, our time is going so fast. I wish that I can be saved for you. I wish I can dedicate my life in your behalf. But salvation, dedication, consecration is a very personal matter with God, and you must do it yourself. Mayroon pa tayong isang verse na natitira po rito. And we want to take this opportunity as we sing this last verse to come right here. And if you need Jesus, you come and trust Him as your Savior.
You need to be baptized. You come and present yourself. You need to get right with God. You've been so backslidden in your life. You come and dedicate your life to the Lord this morning. Okay? As we sing the last verse, you do that. And I have brought to thee down from my home above salvation full and free, my pardon and my love. I bring rich gifts to thee. What hast thou brought to me? I bring rich gifts to thee. What hast thou brought to me? You know what? I still believe that there are still others who are just waiting for another opportunity. I know that we are too late already. But I would rather be late in this one service than you people be late forever. So we want the organist and the pianist with Ruben just to sing the first verse again. And listen, my friend, look here. And look to God. Have you been faithful to Him? All these years, 18 years of God's faithfulness to us as a church, how faithful have we been? As Ruben sings the first verse once more. I you come? gave my life I gave my life for thee. My precious blood I shed. blood I shed. That thou mightst ransom me Thou might ransom me and quicken from the dead. and quicken from the dead. I gave my life for thee. I gave my life for What hast thou thee. given for me? What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? Thank you so much. Please be seated for just a moment.